Subscribe now. Hello, everybody. Aba, ba't kami efficacy? May efficacy oil dito. Ay, pamihira. Meron din ako niyan. O, tinan mo yung sa akin. Omega. Meron ka Iba yung ba? sa amin. May panlabang ka ba, Rice? Di ba? Pakita mo yung... Iba yung sa amin. Sa akin, dalawa. Oh. Ano ba to? Masahe. Ayan, oh. Hindi ito planado, guys, ha? Hindi ito planado. Naayos ko yung sa lamesa, inaayos ko. Aromatic oil. Hindi to sponsor, ha? Ay, walang naka-uniforme, ha? -10 kayong dalawa, ha? Mamaya ikaw sa din, live. Naglalaba ako. Sa live ba yun? Sa live? Hindi pa tuyo, eh. Okay? Okay, welcome po to episode 28. Nako, grabe, naka-20. Ibig sabihin, nakakaapot na, hindi pala, twice a week pala tayo. 2 buwan na ba tayo? Oo. Parang almost 2 months na tayo. Yun, maraming salamat. So, yes. Oo. Grabe, ganun lang. Okay, nako. Very interesting itong ating episode. Ang ating guest, mag-asawa po sila, came in here to the International Student Pathway. Nako, si Mr. Gustong-gusto yata umuwi ng Pilipinas. Gusto niya bumalik ng Pilipinas. Pero si Mrs. gusto magstay na dito sa Canada. No? Nako po. Paano ba yan pag ganyan? O sige. Yan pakinggan natin yung away nila dito. Lagi pala magkaaway siguro. Okay, ang ating pong guest, si Claudine or si Clau. Hi po. Paulo Gomez. Yun. Hi, Welcome. Welcome sa inyo. Oo. Thank you. Lagi ba kayo nag-aaway? Talagang yan, joke lang. So, totoo ba? Si Paulo daw po kasi ang international student. Yeah. Okay, si Claudine is working. So, yes. Pao, bakit parang gusto mo na lang bumalik ng Pilipinas? Anong nangyari? Actually po, parehas po namin pangarap yung mapunta ng Canada eh. Oh. Lang po kami. Ngayon, umayaw na po ako. Bakit? Parang di ko po nakikita yung saya po dito. O siguro po dahil yung dalawa po namin anak nasa Pinas. Nasa Pilipinas ba? Parang halong lungkot po. Bali yung isa po, yung panganay kasama po namin. Po siya dito. Yung oldest. I see. Anong plano dun sa dalawa? What are they? Actually, this year po, hopefully makuha po namin. On process na po yung papeles nila. Okay. Okay. Is that the only reason? O ano ba, nahirapan ka ba sa school? Pamumuhay din? Ano ba? Mahirap po sa school, sa trabaho. Nakapagtrabaho po kasi ako sa factory. Medyo mabigat po yung trabaho. Magbubuhat ng 25 kilos, ganyan. Tapos, up to 3:30 a.m. pa yata, minsan, or 3 a.m. Wow. Then, mag-aaral po ng 9 a.m., ganun. Yun ang no? Parang naging normal na po yung tulog ko na 5 or 6 hours every day. I see. I think may picture ako with the kids. Can I show it? Nakuha ko to sa Facebook ni yes po. I think ako tama ito. Isa pa lang. Ito yung dala rin nyo dito. Opo, yung panganay po. Okay. Naku, wala akong picture nung dalawa. Grabe, nakakalungkot. Gano'n katagal sa Canada? 10? Dumating po kami dito, July 2023. 10. Okay. Wala pang 1 year. Wala pa po. Kaya adjustment period pa po. Sa adjustment. May na-notice na ba sa'yo, Pao? Teka, Mark, no? May naibigay namang notice sa'yo na kumbaga mababawasan na yung oras ng trabaho para sa naka-study permit? Opo. Nagbabasa po ako lagi ng news. Kaya po yung pagdi-deliver ko po sa Uber tsaka DoorDash. Nilimit ko po. Nung nag-start yung second semester, huminto na po ako sa trabaho. Okay. Kasi may conflict po dun sa clinical placement. Sa atin po, tawag nila on-the-job training po eh. Dito, clinical placement. Ilang taon ba yung kurso mo? 1 year po. Personal support care po. So, ang ginagawa mong trabaho ngayon is nag-Uber ka tsaka DoorDash? Opo.
delivery po. Eh di paano yun kung mababawasan yung oras mo? Paano ipi-place yung oras sa pagde-deliver tsaka sa ano? Doon po sa mga application ng Uber tsaka DoorDash, may statistics po doon na kung ilang oras na po yung driving time nyo. Doon na lang Okay, ibabasa. oo. Kung makikita ko po kung nasa 20 hours na po or nag-exceed na ako. Okay. Yun Ay, nga hindi yung yung pagbabasihan mo. hindi yung online waiting online, hindi yon. Hindi po. Sa Yun yung active. At least medyo matagal na rin yun, yung 20 hours pag sa driving time. Opo, medyo pwede na. So, Claudine, paano yan? So, ano sinasabi mo kay Paolo pag nalulungkot at gustong umuwi? Ikaw gusto mo dito. Anong ginagawa mo dito, Claudine? Why are you parang happier so far here? Nag-enjoy naman po ako sa trabaho. Magaang siguro trabaho mo. Sa ano po, like sa Honda, yung mga parts ng Honda po, doon po ako nagtatrabaho. Wow, so maganda. Oo. Pinasok po ako ng pinsan ko doon. May relatives ka. May relatives ka dyan. Kamag-anak po kami dito. So, ngayon po, nandito kami sa kapatid ko, nakatira. Oo nga pala, nasang lugar ba kayo ng Canada? Ontario. Kami. Saan dito? Bradford. Oh. Ba kay Kuya Puto? Yeah. Bradford. Sabi mo si Kuya Puto, tutulungan ka niya para hindi ka umuwi. Yan si Kuya Puto at saka si Ate Susan. Yan. Clau, paano yan? What do you tell Paolo? Ano yun? Paano kayo? Siyempre si Paolo siguro may times na, uy, darling, uwi na tayo. Ilang times na po niyan sinabi sa akin na parang naano po ako, yung lagi ko naririnig sa kanya. Naiirita po ako. Gusto ko nang umuwi. Sabi ko po sa kanya, uwi ka na. Ako mag-stay ako dito. Umuwi ka. Ako magtatrabaho ako. Ay, si Clau hindi pwede yun. Uuwi din si Claudine kasi Oo nga. Kasi siya yung student. Yung status po niya nakadepende sa akin. Sabi ko sa kanya, pagkatapos mong mag-apply ng PR, pwede ka nang umuwi. Ako mag-stay ako dito. Basta hintayin mo munang mag-PR tayo bago ka umuwi. Sabi ko sa kanya. Pwede bang balik lang tayo ng konti? Gusto ko lang malaman sana kung anong klaseng buhay meron kayo sa Pilipinas, especially si Pau, kasi parang mas naiisip niya na gusto niya pang magstay sa Pilipinas kaysa dito sa Canada, nahihirapan siya, di ba? Yung trabaho ko po kasi sa Pinas noon sa public hospital po, under government na. Medyo maganda naman po kasi yung sahod tsaka yung mga benefits. Are you a nurse? Okay. Hindi po. Graduate po ako ng accounting. Okay. Then yung trabaho po sa hospital, billing officer po. Okay. Kaya maganda yung trabaho. Pakawa na yung Sorry po. sa pagbabayad. Oo. Tama. Siya yung mahawak sa mga pagbabayad sa ospital. Pag di-discharge na po na patient, ganun. Yung mga ganun. Okay. So basically, si Paolo, you feel like you guys are better off in the Philippines. Tama ba? Sa nakikita mo ngayon? Parang ganun po. Ganun. Ikaw, Claudine, talagang parang face of parang pinagkakabong natin sila. Ako po, sa bahay na po ako, hindi po ako nagtatrabaho. Kaya nung pagdating dito, parang nabigla ako, puro trabaho. Walang pahinga. Sa bahay, nakahiga lang po. Sabi nga po ng anak ko, Mami, ba't dito lagi kang nagtatrabaho? Sa bahay, nakahiga ka lang. Maglalaba. Tapos kain, higa. Dito, wala ka ng time. Parang hinahanap din niya yung lagi kami sa bahay dati. Para housewife. Yeah. Siya lang po yung nagtatrabaho sa Pinas. Tapos ako, nag-online selling lang po ako sa Pinas. Like mga beauty products, iba-iba po. Kumikita naman po. Ibig sabihin, sapat yung kabuhayan sa Pilipinas, nakakaluwag-luwag kumbaga. Masasabi ko rin po na medyo nagkukulang pa din po kasi dun sa suporta po dun sa family niya, suporta po sa family niya. Yung anak pa po kami. Yun. Yun ang kumbaga,
isang bagay na may consider siguro ni Pao, no, na kung sakaling gumanda yung sitwasyon niyo rito sa Canada, makuha niyo yung dalawang anak niyo, hindi niyo na po problemahin yung pagpapaaral sa mga anak mo, di ba? Yun din po. Yung future po ng mga bata, yung iisip ko na lang. Oo. Baka talagang nami-miss lang ni Paolo yung dalawa niyang Dalawang bata po. Oo. Oo nga, no? Kasi isipin mo, Paolo, kunyari, hindi sa gusto ko na pinipilit ka namin magstay dito, nasa sayo yan. Pero 'di ba kasi kung sinasabi mo na nagkukulang din sa Pilipinas, imagine if all the 3 kids are here already. Tapos hindi na kayo magbabayad ng school pa lang, wala na agad sa school. School. Oo. Wala na. Tapos Kailangan pa kayo sa government. Ano yun? magsasahod pa sila, alam ko. Magsasahod pa po yung mga bata, yung tatlo. Oo, eventually. Oo, they will have may children. sila. Oo. Meron sila. Isang bagay pa yun, di ba? Opo. Oo. And Pero 100% ka na ba na na gusto mo talagang umuwi ngayon? 100% o wala na? Kumbaga, na? Pag po nakakakita ko ng dollar, madali pa lang kumbinsihin tong si Madali Paolo. naman pala. Hindi naman pala uwi ko. Pagka wala siyang kita, uwi na tayo. Ganun, no? Pero pag nakita niya na yung kita niya sa Uber tsaka sa DoorDash, okay pala dito sa Canada. Nga po. Oo. Hindi bale. Kasi kung malapit ka na rin mag-graduate, medyo malapit-lapit na. August. Oo. August. Oo. O do you think things might change, di ba? Opo, possible. Ano lang yan? Nasa kayo? Po kasing nagtatrabaho eh. Tsaka siguro, dahil stress din po sa school. Sobrang daming gawain, stressful yung sa Oo. aaral. Oo. Hirap pagsabayin, no? Tapos, yun nga. Kumusta yung kita mo sa sa pag-Uber tsaka pag-DoorDash? Nakakasapat ba? Nakakasapat naman po. Di ko lang po alam niyan itong nakalimit na yung oras. Okay. Oo nga, mahirap, no? Lalo kung matubal. 20 hours a week. Kaya po minsan napapaisip din po ako paano po yung mga student na kumbaga single po na dumating dito. Na paano sila nagsusurvive, sabi ko. Kumbaga nabibilib po ako sa kanila. Sila na kumbaga dahil mag-isa lang po sila, nasusurvive po nila yung buhay po dito sa Canada. Oo nga eh. So sa inyo ba, are you having a difficult time basically trying to make ends meet every month? Paano ba? Kamusta ba yung inyong finances? Kumbaga, nakapaghanda ba kayo ng sapat na budget o talagang nakasalalay din kayo sa kinikita niyong dalawa para pangbayad na tuition, etc.? Actually po, dumating po kami dito, nabayad lang po yung tuition fee na per semester, kalahati. Half lang po, half. Parang initial deposit lang po. Dumating din po kami dito, yung pocket money lang po namin is nasa, I think, $500 po. Kung ikaw... Talaga? Okay. Pagdating po namin kasi dito, malaking factor din yung support ng family. Kumbaga, in-sponsor kayo. Libre po kasi kami sa bahay nun, tsaka po pagkain. Kaya po, pasasalamat din sa kapatid po ni Claudine. Oh my gosh. Okay. So, wala kayong rent? Wala pong rent. Okay. How about food? Are they helping you out Wala with food? Wala din po. Libre din po. Okay. Okay, nga. Kasi Hanggang ngayon, libre kayo sa rent tsaka sa food. Ay, hindi po. Simula po nung nagtrabaho na po ako, nag-share na po. Yun. Kumbaga yung Kasi kami dumating dito. Hindi pa po nag-start yung school. Nag-start po yung school ko this January 2024. Dumating po kami. Ang tagal nga. Matagal po. Hindi ka pwedeng magtrabaho hanggat hindi nagsisimula yung schooling, di ba? Siya lang po yung nagtatrabaho nun. Oo nga, no. Wow. Buti na payagan. Paano yung tuition? Tataka How are you surviving sa tuition? Kasi half lang nung first sem ang nabayaran, di ba? Yun nga po, dun sa interval po nung pagbabayad po kasi namin, November 2023. Tapos, nagtrabaho po siya, August 28. Nabakante po siya ng 1 month. 1 month. Lagi po kami nag-aaway nun. Dapat ikaw na lang yung naging student, ako na lang yung nagtrabaho para
Para kahit saan makapag-apply ako dyan, sabi ko. Oo nga, no? Pwedeng ganun sana. Di ba? Yun, buti na lang po, napasok siya nung August. Yung interval po nung August, September, October, nakapag-ipon po kami ng pambayad sa tuition. First semester. Oo nga, no? Talagang mahirap yung sitwasyon nyo, ha? Sa totoo lang. I can't believe it. It was $500, ano? Grabe. Tsaka shout out sa kapatid mo. Oo. Pero baka naman talagang part ng kanilang plano. Strategy yun, no? Na talaga kasi may titirahan naman sila na kapatid. Alam naman siguro ng kapatid na, sige, 1 taon, tutulungan namin kayo. Pero after that, no more. Parang ganun ba? Actually po, wala naman po sinabing ganun. Kumbaga, hindi naman po kami pino-force na magbigay or kumbaga, choice makatulong kasi nagtatrabaho na din po. Then, struggle din po nun, yung pambayad ko po para sa second semester. Second semester naman po. Oo nga, pwede ba malaman magkano yung tuition? Nasa po yung tuition? Nasa 17,000 in a year. Okay. Oo. Yung inipon po namin ng first semester, nasa 8,500. Doon po sa second semester, parang nagbayad pa po kami ng 6,000 kasi na-approve po ako ng scholarship. Okay. $1,000 din po, malaking tulong din po yun. Oo. Kaya po dun sa second semester, inipon po namin yung $6,000 po na bayad sa tuition fee. Okay, at least naigapang, ano? Okay, paano? Lord, thank you. Ito po ng Panginoon sa hawa po ng Diyos. Saka yun nga yung sabi ko, shoutout kay ate, di ba? May sumalo sa kanila. May nag-sponsor niyan. At pagka nung okay na kayo, doon na kayo pinagbigay, doon na kayo pinagbayad, di ba? Oo. Saka ewan ko lang, kunyari, wala si ate. Susugal ba kayo ng $500 ang dala nyo dito? Hindi po. Hindi mo pwede. Nakakaloka. May tanong ako kay Claudine. Ay, sorry Hello, Mark, teka. Claudine, kasi, di ba, sabi mo nga, nasa Pilipinas ka, wala kang ginagawa except dun sa online selling, di ba? Ngayon, nagpunta ka rito sa Canada, tapos sabi mo nga, puro trabaho, and yet, mas gusto mong mag-stay sa Canada kaysa bumalik sa Pilipinas. Opo, kasi dito, nung nakita ko, kasi nagsasahod po kami dito weekly. So parang sabi ko, kung i-convert mo yung pera sa Pinas, napakalaking bagay. Bali, ang plano po kasi namin, pag medyo okay na, is mag-support po kami sa family. Yun po yung pangarap namin tulungan din po yung mga kapatid and para sa mga bata na rin po. So, parang nakikita ko dito yung future. Kasi sa Pinas, kahit anong kayod mo, parang ang hirap Parang kahit doble yung trabaho mo, parang mahirap kuhanin yung ganong kalaking pera. Compare mo dito, napakadali. So, magpa-part-time ka lang ng ganitong oras, napakalaking bagay na. Kuha mo na yung pambili ng pagkain sa ilang araw, no? Kasi minsan po kasi may part-time din ako tinatawag po ako like 5 hours. So, ayun po. So, yung trabaho ko po kasi is Monday to Friday and then tinawag po ako ng Saturday, Sunday for part-time, another job po. Yun. Kumbaga, yung part-time mo na yun, pambigay mo na yun sa Pilipinas. Opo, napakalaking bagay po. Napakalaking bagay. Alam ko na yung pinaghuhugutan ni Pao. Kasi siyempre, ako rin. Alam ko na yung pinaghuhugutan niya. Ayaw niya talagang umalis sa Canada. Gusto niya yung future ng mga bata. Pero pag nakakaramdam na siya ng, alam mo yung, kasi may aral, may trabaho, di ba? Doon stress sa pera. Pero hindi yan, ayaw niyan bumalik sa Pilipinas. Gusto niyan sa Canada. Nagkikick in lang minsan pagka sobrang, alam yung sabay-sabay na. Ang dami patong-patong. Oo, pag nagsasabay-sabay na kasi. Oo nga, no? Stress sa pera. Palagay mo, Pao. Parang ganun. Halo-halo na lungkot, stress sa pag-aaral.
pag-aaral po kasi dito, di ko in-expect na ganun po kahirap. Kala ko, paano lang? Kala mo, ano ba inaasahan mo pa? Paano ba Ano po? Ano bang inaasahan mo na parang kala mo pa easy lang ganon? Parang pong dahil po nagtatrabaho, at the same time nagtatrabaho po tsaka nag-aaral, di ba? Parang pong walang pressure, walang ano. Naisip mo na kayang-kaya mo? Opo, ganoon. Tapos kumbaga nag-aaral na po ako mismo. Na-stress po ako. Kunwari, yung lahat ng subject, may quiz ka, tapos assignment, sabay-sabay po. Nagtatrabaho po ako ng gabi. Oo. After school. Kaya po ako ang hula ko dyan, kasi pressured sila, nag-iipon pang tuition eh. Isa pa yun. Burden sa isip nun Oo, napakalaking burden. Paano ngayon? Paano yung dalawang bata? Nakanino sila yung nasa Pilipinas? Nasa mother-in-law and mother ko po. So magkahiwalay po sila. Magkahiwalay pa po sila. Oh no, kaya nag-aalala din talaga sila. Nga, ang dami nyo ang iniisip masyado. Ang dami yung iniisip. Ito ba? Sino ito? Iyak talaga, sino ito? Ayan po yung mother ko. Ayan, nakita ko yan. Okay. Kaya pala, oo nga. Di ba maliit pa yung dalawa? 4 years old and 2 years old po. Oo nga, no? Hopefully, makikuha nyo na agad sila. Alam nyo yun? I think, but somehow, mababawasan yung isipin nyo pagdating sa mga bata, no? Tsaka, pag nakagraduate na si Paolo, sure akong malaki ng burden of his chest on his mind. Pag nakatapos ka na, konti na lang yan, Pao. Bayad na naman, Pao, di ba? Tatapusin mo na lang? Yung isang semester po kasi 14 weeks eh. Naka 1 week na po ako, inisip ko na lang. 13 weeks na lang to. 13 weeks. Oo, ilan na lang yun? 3 buwan. 3 buwan, kulang, yeah. Oo. Pero nabayaran nyo na lahat ng tuition nyo? Tapos na po, tapos na po. Yun. Konti na lang, Konti na lang. Kaya na yan, Pao. Di ba? Correct. Oo. Eto, makita natin ng ilang pictures nila dito sa Toronto. Ayan, no? Ay, nagpunta kami dyan, ha? Pupunta tayo dyan sa June. Okay, magkita-kita na lang pala tayo. Oo. Sa Toronto. Oy, see you. Chloe, Pao, see you sa malapit lang ba kayo yan? Parang 2 hours drive po siguro. Ay, layo pala. 2 hours drive. Ito sa pupuntahan natin, Pia, malayo. Ay, Ina. Pia. Sino si Pia? Ewan ko, nakausap ko kanina doon. Nagahalo-halo na. Kung kasama mo yung kausap mo, sampal ka. Ikaw na lang. Hindi, ako na lang sasampal sa sarili ko. Sobrang dami nakakausap, Diyos ko po. Ay, nako. Hindi, isingit na natin, okay? Mag-add tayo ng konti. Sa June 22-23, kaming tatlo po, ako, si Rice at si Mark will be in Toronto. We will be, June 22-23 sa Toronto sa Fiesta Extravaganza. Okay, It will be held sa tabi po ng nakalimutan ko na naman yung Sige, paki-search po muna yung subway station. Yan, kasama natin si Pao, tsaka si Chloe. Who knows? Baka dumalaw sila sa atin, no? Hopefully po. Okay. Well, anyway, continue. Ano tawag dito? Konting tiis na lang si Pao, diba? Konting tiis. Oo, tingnan lang. Teka, bakit nga ba sabi mo, Pao, na sana ikaw na lang yung nag-aral. Bakit hindi nga siya? Kasi nga po, 1 month pong walang income na pumapasok sa amin. Oo. Kaya po, yun, na-pressure din po siya sa akin na ba't di ka mag-apply sa ganyan? Walk-in, sa online. Ginawa po namin at naglalakad po kami. Pumupunta sa lahat ng store. Mga store sa pag-apply. Kaso wala po talaga tumatawag, like almost 1 month po. Meron pong unang tumawag, yung sa cannabis. Cannabis. Okay. Tindahan. Ayun po. Sabi po ng tita ko, wag mo nang ituloy, baka kada uwi mo lagi kang sabog, sabi niya.
Grabe si tita. Opo. Tapos ilang araw po, ayun, biglang tumawag po yung sa company ng pinsan ko. May mga pinsan po kami dito, marami din po. Marami ka ng kamag-anak dyan. Dito din po, like 5 minutes drive lang po. Malapit lang po sila sa amin. Malaking bagay talaga. Meron silang support system na talagang Kamag-anak. family Opo. na nandito. Anong nakikita niyong future for the kids? Yung anak niyong kasama ninyo, how is she liking it? Nung una po, Nung dumating po kami dito, hindi man po siya marunong mag-English. Okay. Napaka-fluent. Parang sabi ko, iba na. Mas marunong pa po siya sa amin. Masami. Na-experience niya sa school, di ba? Pinasok niyo siya sa school. Opo. Yung ganon. Pero parang may libre po siya na yung parang may nagtuturo po sa kanya. Opo, parang sa language. Yung ganun. May assistance po na nare-receive sa school. Especially for her. Parang gano'n. Opo. Special. That's good. Hindi ko alam na may gano'n So for parents na nag-worry na talagang wala rin alam na English yung bata pagdating dito kasi syempre mag-aaral. So tinutulungan naman po sila, may special classes for them to help them. Ano yun? One-on-one po sila. Tapos libre po yan. Tapos libre pa po. Wow, di ba? Bali 1 hour yon. Parang si Lian tsaka si Dave nung dumating dito. 1 hour silang kinakausap ng teacher para yung sa English. Kasi nga, di ba, first time nilang mag-English. Ganun. Di ba? And since bata pa, mabibilis sila maka-adjust at matuto Sobrang bilis. Madali po silang matuto. Maganda yan, para sa kaalaman ng ibang ibang magulang na, kasi yung iba may agam-agam tungkol sa pagdala ng mga anak nila, di ba? Na yung anak ko hindi sanay sa English, baka mahirapan, yung ganun. So, pumaya pa po kayo. Sagot kayo ni Canada. Ang problema lang dyan, kayo po. Kasi kayo po talagang mahirapang mag-English talaga. Kasi ako hanggang ngayon, di pa ako tuwid mag-English So what do you like naman about Canada? Kayong dalawa, si Cloud at si Pao. Siyempre, alam natin, nasa isip nyo kasi siyempre yung pag-iipon sa mga kailangan bayan. Pero apart from that, I'm sure may nakikita naman kayong kagandahan. Ano ba? Tama ba? Opo. Ako, pag po nagda-drive po ako ng long drive, yung kali po na-appreciate ko yung road. Hindi ka kasi. Yung dadaanan niyo po, tapos kabilaan Greenland po, ganyan. Gusto ko po kasi yung nakikita yung ganun. Mas gusto mo ba style na parang probinsya, yung ganon, o city life? Mas gusto ko po yung province po. Punta ka dito. Sa Regina. Anong plano nyo? Ako ng mga building po, ayoko. Dito ka sa Regina. Sa downtown ni Pao, no? It's the little things. Talaga naman na mapapansin mo din Little. Okay. Anong plano nyo after mag-graduate pala? Bubukod ba kayo o hindi muna? Anong nasa isip nyo gawin? Plano po namin, mag-apply po kami ng 3 years PGWP kasi may nakita po kami na possible po yun kahit 1-year program lang. May nakita po kami na-approve na 3 years PGWP. Itatry po namin yun. Then pag po siguro nandito na yung mga bata, magre-rent po kami ng Oo nga, Paulo, naisip ko rin na kasi nga tama ba yung kumbaga kung nasabi mo posible yung 3 years. Pero kung hindi posible yung 3 years, kung susundin lang base sa kurso mo, ilang taon lang yung pwede mong makuhang PGWP? 1 year lang po. 1 year. Oo, kasi tagal lang study mo. Opo. Parang mahirap. Makahirap makahanap. So yun, dapat po within 1 year po na work experience, PR ka na. PR. Alam mo, naisip ko ngayon, pumunta ka sa mga lugar na kung saan. Hindi, naisip ko lang bigla, ma-share ko lang. Let's say, Kilamark sa Regina. Kayo dito. 6 months, nakakuha ka ng Lamia, pwede ka na mag-apply ng na permanent residency. Mark, tama ba?
Within 6 months? Nabanggit ko nga kay Claudine. Pagka nung nakausap ko siya, sabi ko, pag wala kayong makita dyan sa Toronto na alam nyong hindi kayo mapi-PR, mag-try kayo sa ibang probinsya, katulad dito sa Saskatchewan. Kasi dito, mas mapapadali. Hindi naman as in madali, pero mas may makikita kayo na nag-PR dyan sa PSW. Yun po yung second option po namin. Oo, kasi parang naisip ko, parang napaka-iksi ng time mo, di ba? Para makakuha ng magandang trabaho na makakapagpa-PR sa'yo. Tapos given po dito sa Ontario, medyo mahirap po talaga yung... May maraming competition. At saka gusto mo naman, di ba, ng talagang probinsya. Dito sa Saskatchewan, ang daming probinsya. Mga town dito. Mga small town. May kikwento ako kasi nag-aral dyan sa Toronto. So, yun nga, medyo mahirap ma-PR dyan. Ang ginawa niya, buti na lang may kakilala sila sa Yukon. Yukon ba? Wala silang kilala. Walang kilala sa Yukon. So, nagpunta sa Yukon, tapos, yun, nakakuha ng trabaho. Doon napakabilis lang kasi parang pag in-apply ka ron ng, I think kasabay ng, ng work permit mo, yung parang provincial nominee. Parang ganon. Oo. Kaya, agad, ang bilis. Within 6 months, baka PR ka na. Malaking points po kasi yun pag provincial nominee, malaking points po sa CIS. Oo, kaya yun, pagka nakagraduate ka, pag-isipan nyo kaagad kasi yung napaka-iksi, di ba? Yeah. Di ba, nang lumipat kayo ng probinsya, at least mapi-PR naman kayo kaysa yung mag-stay kayo na maghanap dyan na delikado, di ba? Oo nga. Yung ganon. Parang dahil sa time constraint, kailangan medyo maganda rin yung try nyo makakuha ng mas mataas na points na trabaho, di ba? Yung mas better job. Baka maging supervisor si Klaus sa niya. Sa Honda. Sa trabaho. Oo. Kasi pwede. Malaking points po yung supervisor. Oo, kasi I think yung ganun pwede kang mag-apply pag supervisor ka. Kaya lang ang tanong, gano'ng katagal? Pag malapit na yung graduation mo, tingin-tingin na kayo sa mga iba't ibang probinsya. Consider niyo yung Saskatchewan, tingin-tingin kayo, tapos mag-apply ka na, humilay ka. Dalawa po option namin na province Alberta, Saskatchewan po. Saskatchewan na siguro. Ayak talagang sa akin lang yun. Parang open po sila sa mga healthcare para sa akin mag-Saskatchewan na kayo kasi mas maluwag pang konti kaysa sa Alberta. Parang ganon. Kasi ito yung susunod na nagbo-boom Kaya siguro dito kayo Tapos pag Tama si Paulo sa healthcare, 'di ba? In demand diyan Kaya nga yung probinsya nila nagre-recruit yan diretso mula sa Pilipinas na mga nurses. But I'm sure there's room for PSW also. Meron pa kayong ano ba yun? Yung mga nurse, may mga pa yan, yung may bonus pa silang nakukuha pag na-hire sila. Bakit sa Alberta, Pao? Ano po? Bakit sa Alberta? Yung cost of living po. Oo. Ay, dito, mas mura. Mas mura sa Saskatchewan. Mas mura dito kaysa sa Alberta. Kung saan, depende sa Alberta, ha? Depende sa Alberta. Depende sa probinsya. Sa town. Depende sa town. Ayan. Correct. Konti na lang yan. Oo nga, teka nga. Oo nga, Pero, parang naiisip ko kasi parang ang hirap nga, yung isang taon. Dapat ngayon pa lang, binubuo mo na yung plano mo. Kung anong gagawin mo, di ba? Oo. Kaya may mga nag-a-advise sa mga placement agency. So, yung mga tumutulong makapunta yung mga international student dito, hindi nila binibigyan ng isang taon. Ayaw nilang kumuha ng 1-year course kasi nga parang naiipit sa oras kung ang goal ay gusto maging PR. Mas mahirap Yung DIY ba kayo sa nyo? Application? Agent po. Through agent. Kailan graduation mo, Pao? August po. August. Hindi. Kailangan mga June naghahanap ka na. Para talaga. Paano kaya yun, Punta ka sa Yukon. Hindi, may nagsabi sa... Grabe. Pakalamig dun, di ba? Ganito, ito seryosong usapan, Oo. Kasi ganito, yung barkada ko nandiyan sa Toronto, sa gumagawa sila ng mga pens. Yun yung trabaho nila.
At hindi maganda kasi pagdating ng winter, konti lang yung nagtatrabaho, yung mga supervisor nila or foreman is naka-leave. So wala rin silang trabaho, walang bayad. Naghahanap siya ng iba. Sabi ko magpasa siya sa isang, yun nga, may kakilala kami nasa Yukon, magpasa siya ron. Ang sabi sa akin is mas magkakaroon ng tsansa matanggap yung tao kung nandun mismo kasi gusto ng employer na nandun na yung tao face to face interviewin at mabibigyan ng ng trabaho. Kaysa dun sa mag-a-apply ka na wala ka ron. Parang ganun. Kumbaga, una po yung lipat. Nandun ka na, oo. Mas mataas yung tsansa na matanggap ka. Pag natanggap ka sa trabaho, willing sila magbigay nung work permit at saka i-recommend ka ng provincial nominee na sa probinsya nila. So yun nga, within 3 months to 6 months, pwedeng ma-PR ka. But that's also a risk, ha? Kasi mag-move sila. It's a risk. Yeah. Risk yung kailangan nyo isipin yun. Yung pala, may naalala ko, may nagsabi pala na subscriber. Kung gusto nyo talagang lumipat ng probinsya, small town nga lang yon, 1,000 lang ang tao doon, pero nagpi-PR, Pau tsaka Clau, bigay nyo sa akin yung resume nyo, tapos yun, papasa natin doon. Yun. Nagpi-PR doon. Oo. Ako naalala ko. Anong probinsya ito, Mark? Anong probinsya? Saskatchewan. Ticket muna, baka dumami. Saskatchewan pero small town. Nagsabi sa akin yung subscriber na nagpi-PR daw doon. Yun nga lang, kailangan nyo mag-stay talaga doon sa small town na yun. Gusto naman niya sa probinsya, di ba? Baka masobrahan okay si ka ba? Pablo sa pagka-probinsya. No? Mark. Yung asawa mo, okay ba sa probinsya? Sa province life? Okay lang po. Basta Canada, okay kahit saan. Ano lang yun, okay, di ba? Mga 1,000 to 800 lang yung tao daw doon sa kanila. Yun, Pao. Huwag mo kakalimutan bago ka gumraduate, no? Ano nyo ako para at least mabigay na natin sa kanya. Pwede nga. Nakausap siya eh. Mark, pwede naman na yata, no? Nangyari tuloy, tayo na yung sumasagot sa mga... Oo. Pwedeng naman, no? Pwedeng kung gusto nyo, let's say, Pao, magpasa ka kay Mark ng by data, ikaw muna pupunta ron sa probinsya, nandyan yung asawa mo, nagtatrabaho, kasama yung mga anak mo, pwede kaya yung ganon, Mark? Basta open work permit, kailangan open work permit daw sabi sa akin nung subscriber. Yung PGWP is open work permit. Oo. Kasi wala daw masyado nag-a-apply doon sa factory yun Wala daw masyado nag-a-apply doon sa factory. Tapos, yun. Kaya nagbibigay ng papel yung factory. Basta kailangan mag-stay kayo doon. Malay mo pa, isang buwan lang, try mo lang, magrenta ka ng apartment ng isang buwan. Kwarto ng isang try mo buwan. Muna. Diba? Ikaw muna yung mauna. Yun nga, diba? Hindi niya sa PSW ni ano. Ano naisip mo, Ina? Hindi, parang nape-pressure sa atin si Paolo na. Hindi, ano lang yun. Natin siya ng plano. Oo nga pala, no? Sinabi, yun yung, kumbaga yung sinabi natin, yun yung backup plan nyo. Backup plan. Backup plan nyo na. Sabihin nyo kagad sa akin kung nagdedelikado na kayo para at least makausap ko yung kumausap sa akin. Maipasa na kagad yung, kasi doon nagtatrabaho yung asawa niya. Nung kinakausap ko kasi siya, biglang nagsabi yung asawa niya na yun, meron nagbibigay sa amin. Tsaka yung You were just presenting options for hindi ako yung baka biglang magulo yung buhay niyo nung pagpumunta kayo din sa na yun mag-disclaimer tayo na hindi po kami mga staffing agency. Hindi po. Mga based sa mga experience lang po ng mga kakilala ni Mark. Gusto lang kasi tumulong noon. Gusto rin din tumulong. Dito po kasi yung option ko niyan pagkatapos po na mag-graduate. Dapat po magtrabaho po ako sa mga long-term care. Ganun kakailangan. Or community, ganun po. Parang skilled work po yun nung nasa ganong trabaho po. Mataas ba ang points ng PSW? Mabilis ba ma-PR mga PSW? Dito po sa Ontario, parang in demand po yata. Hindi rin talaga. Okay. Teka, ano nga yung PSW? Government. Yung support worker. Okay, yeah. Hindi man pala dyan sa Toronto. Yun, lahat ng mga sinabi ko, burahin mo muna sa isipan mo, lahat. Hindi, pero, I think, paano ba? Dapat, sasabihin mo sa employer mo kung ano yung intention mo. Kasi kung open work permit ka lang, kung hindi ka bibigyan ng LAMIA, then, paano ba makakwalified ka pa rin mag-apply on your own para sa PR?
Opo, basta He po can apply by himself. makapag-gather po ng 1 year experience, 1 year work experience po. 1 year Ayun lang na yung nga work eh. permit mo. Diba? Ang 1 year hirap. lang yung work permit mo. Pag na-expire yung work permit mo, 1 Wala year yung na. kailangan na experience. Paano yun? Eh kasi kunyari, isang buwan ka na-delay agad, di ka agad nakahanap ng trabaho, then you just have 11 months. Yun po yung risk. yeah. So, tsaka, imagine, okay, nakuha mo yung 1 year. So, ibig sabihin, uuwi ka ng Pilipinas, mag-a-apply ka out of Canada. Unless makapag-request ka ng extension ng open work permit mo. Kaya talagang pinakamadali Nako, talaga mahirap. dyan. May pinakamadali talaga sa kanila dyan, talaga, lumipat ng probinsya na mabilis mag-PR. Oo. Yung kasabay nung, within 6 months, pwede ka na mag-apply. Pasok po siya dun sa 1 year na work permit. Oo. Di ba? Yun ang makuha ni Paolo yung sinasabi niya na 3 years. Hindi ako familiar dun, ha? Oo, yung sa 3 years. Oo nga. Years. Pag ako may 3 years, mas maganda kasi, kumbaga, may time ka, di ba, na lumipat ng probinsya. Yun, okay yun. Naku, Pao, baka nalilito ka sa amin, ha? Kakasabi lang natin na wala na siyang babayaran. Saka po yung wala na siyang madami naman po akong napagtatanungan na mas nauna po sa akin. Okay. Nag-gather po ako ng mga information po sa kanila. Oo, kailangan mo ng ano. Oo, kasi kailangan talagang sasabihin ko, binibigyan na naman natin ng mga iisipin si Paolo. Kakasabi lang natin na wala na siya dapat isipin sa twist. sabi siguro ni Paolo. Mas stressful to, no? Mas stressful. Nakausap natin tong tatlo, lalong sumakit yung ulo natin. Nagka-problema tayo dito sa mga to. Hindi, alin lang naman sa dalawa. Kumbaga, napakadali ng decision mo pagdating sa time, di ba? Kasi yung tinitingnan mo is time. Kung time constraints ka, at okay, si Mark may offer pala, di ba? Na mataas yung possibility. So, try mo muna ron. Kaysa mag-try ka sa isang matagal na hindi mo pa alam, may ganun pa no? So, parang uncertain ka sa ano. O nga po, pagka-graduate po, hindi naman po sigurado na makakakuha po ng trabaho. Yeah, isa yun. Isang bagay yun, di ba? Sabi nga ni Ina, na what if kung 1 month bago ka nakakuha ng trabaho? 11 months na lang agad yun. Oo. Definitely. Teka lang, baka dumugin ako ng mga message pag napanood ko na sa akin lahat magpasa yun. Sasabihin ko nga eh. Kakausapin ko muna yung sa kanya, yung na-offer ko kay Clau. Ngayon lang kasi yun. Kakakausap ko lang sa kanya. Baka pag napanood nyo to, tapos na po ha. Mag-reserve ka ng isa, Mark. Ha? Mag-reserve ka ng isa. Kasi nabanggit lang niya sa akin yun kasi talaga sabi niya, Mark, pag meron ka na alam mong nahihirapan, yung talagang delikado na, bigay mo sa akin yung resume kasi nga dito. Kasi siguro nililimit din nila kasi para sa mga talagang Mark, yes. Kailangan ba nandyan yung tao? Pag nagbasa ng resume? Siyempre, papasa muna natin tapos i-interviewin yun. Malamang kailangan niya lumipad. Hindi, ibig sabihin, pwede bang pumunta na lang dyan kung secured na yung trabaho na okay, yun na yung trabaho ko? Ay hindi, papapasa muna natin. Pag pinapasa natin, tatawagan siya, malamang doon papupuntahin siya doon for interview. Tapos doon na magkakaalam. Kung baga talagang susugal ka rin, wala namang madali eh. Di ba? Hindi ba pwedeng Zoom na lang? Zoom na lang muna. I think yung sinasabi ni Rice is yung parang sa Yukon na ang mas gusto, naka-relocate na doon. Hindi naman kailangan mag-relocate ng maaga. Yung sa hindi. Pag na-hire siya, kailangan nilang mag-relocate doon lang. Oo. Ibig sabihin, pwede bang yung, let's say, okay, ini-interview ako, dito, Zoom lang. Pag sinabing, okay, you're hired, you can now go here and reside here. Diba? Then, that's the time na mag-move. Yun yung hindi natin alam kung Zoom. Hindi nabanggit sa akin kung Zoom interview yun eh. Ayun. Kaya factory daw yun, basta factory, tapos laging walang kulang ng tao. Kaya nangangailangan sila ng mga ng mga tao. Tatatawa sila pag Hindi ako yun. Tatatawa di bale. Parang wala na silang masabi, puro advice yung naging consultation ito. Hindi kasi lang, syempre. Oo nga,
kinakabahan din ako para sa inyo parang ako kasi, 'di ba? Yung time nyo kasi napakakonti. Konti po. 1 year lang, 1 year. Parang pag sumablay ka dun sa sinasabi nga ni Ina, pag hindi ka nakahanap ng sa ilang buwan lang, di tumakbo na 'yon, 'di ba? Oo. Unless you find a Lamia. Who knows, baka may viewers tayo na makapanood tapos magbigay ng advice. Baka nag-similar situation sila. Oo. O kaya, natatrabaho comment sila section sa, natin. Nauna pong natatrabaho sila sa mga care home na dyan sa Ontario na nagbibigay. Yun, message nyo lang ng Spot Pinoy, bibigay natin yung resume ni Pao, di ba? Yeah. Tagal kasi, 1 taon. Salamat po. Oo. Kailan mo pa iniisip yan, Pao? Yung, kumbaga yun nga, 1 taon lang ako rito, sapat ba yung time? Actually po, yung bagay po na yun, hindi po pumapasok sa isip ko. Kumbaga, pinaplano lang po, tapos kung ano yung darating. Parang one day at a time, parang ganon. Opo. Pero, but I think you have to plan it, Pao. Yeah. You have to be aggressive. Kailangan, kasi sabi mo ka baka baka may 3 years naman di ba? Baka mag-lean ka masyado ron. Oo nga po. Oo. Kaya po sa clinical placement ko ngayon, medyo inaayos ko rin po para pagkatapos po ng mag-graduate, possible po na i-absorb ka nila. Yun. Oo. Okay yun. Galingan mo. Tama. Oo. Alagaan mo na lahat yung kahit hindi mo inaalagaan. Pati yung Hindi. Pero nakakaano. Clau, yung employer mo, hindi sila nagbibigay ng Mia or what? Hindi sponsor. Hindi po sila. Nagtanong na din po siya sa HR nila. Alam ko na, Clau. Ganito na lang. Hindi, may pumasok lang sa idea ko, no? Kasi nangyari naman to Halimbawa, si Clau. Okay? Clau, ikaw yung pupunta kila Mark. Kahit ngayon pa lang, magpunta ka na kila Mark, mag-apply ka na, doon ka na magtrabaho. Di ba? Yung ganon, that's a possibility, right? Pwede yung ganon talaga. Pwede yun. Di ba? Pwede yung ikaw na yung nandun, so at least, habang kahit hindi pa siya gumagraduate, hindi ba lumalakad yung 1 taon, ikaw, nandun na yung pag-asa na, eto, nag-aantay na ako. Di ba? May future na. Oo. Isang option na pwedeng tingnan. Pero medyo mabigat yon. Pero yun ang option, magandang option yun. At least, anong trabaho ba, Mark? Diba? Anong trabaho? Sa factory. Ng barko? Sa factory. Hindi, isang option yun, Claudine? Opo. Marami namang option, pero piliin nyo yung talagang magiging masaya kayo. Baka naman pinili nyo yung option na sinasabi namin, maghihiwalay naman kayo, nag-aaway kayo, diba? Diba? Pero yung sinabi ni Rice, okay yun. Ganun, maraming gumagawa nun, yung talagang naghihiwalay. Meron pa yung, natandaan nyo yun, yung may nag-message sa atin na taga-Alberta, yung nagtatanong. Yung meron na yung, okay na kami dito sa Alberta, pero may offer kami dyan sa Regina at aayusin yung PR ko. Di ba naalala niyo? Okay. O yun, pumunta na dito sa Regina. Yun, dito siya ngayon. Hiwalay sila ngayon. Nasa Alberta yung family niya, tapos siya nandito sa Regina, nagtatrabaho kasi aayusin yung PR dito. PR. I see. May mga option talaga. Yun. Kasi ngayon, si Paolo, di ba, matagal yan ang gusto umuwi. Ngayon pa, kung kailan gagraduate ka na, doon ka pa mag-iisip. Ilaban mo na yan, di ba? Kasi you might regret it. Sayang natapos mo na yung school, di ba? Trabaho. Ibang phase naman ito sa iyong journey. Mas malaki nakitaan pag trabaho ka na lang, wala na schooling. Ang sarap niyan, ang sarap namnamin yan, Claudine Pau, pag yung na-PR na kayo, babalikan nyo yung mga pinagdaanan nyo. Masarap yan. Kaya nyo lang, pagtiyagaan nyo lang mo. Kaya po nung na-approve kami dun sa student visa, naiyak po kami nung na-approve kami. Pagdating ko, araw-araw kami iiyak. Teka, alam mo, nakalimutan ko to itanong sa start.
Sabi nyo kanina, pangarap nyo talagang dalawa mag-Canada. Opo. What was it? Bakit? Dahil doon sa relatives ni Claudine? Paano ba? Nakikita. Tsaka po yung mga kinukwento po nila na benefits, ganyan. Oh, okay. Di bale, kapag naging PR, nila yan. Yun nga, pangarap yung dalawa. Si Pao, nakita na namin yung reality versus expectation. Ikaw, Claudine, ano ba yung reality expectation mo sa Canada? Ako wala naman po. Okay naman po. Okay naman po ako dito eh. Like, wala naman po talaga nagbago. Parang, enjoy po kasi ako sa trabaho. And yung mga work ko, wala naman pong like, parang same lang. Pero ang po talaga, yung dito, yung future, parang dito ko po nakikita. Oo. Especially sa mga bata. Parang yung Canada is para sa mga bata talaga eh. Para sa mga Yun bata. po yung iniisip namin, yung sa mga kids, yung future po nila. Correct. Kasi ganito yan. Pag si Paolo natetempt at gusto na naman umuwi, isipin nyo lang, paano yung 3 anak ninyo? Diba? Oo. Paano pakita mo yung picture? Kailan ba yung last time na parang sinabi ni Pao na, tara, uwi na tayo? Hindi pa po kami nakakapagbayad ng second sem, parang stress po siya eh, kasi iniisip po namin. Kaya sabi paano makakapagbayad? Sabi ko po, hayaan mo, makakapagbayad din tayo. Ako, hindi po ako nagde-negative or hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano. Siya, lagi po niya akong tinitem na lagi po niyang sinasabi, sabi ko sa kanya, please, wag kang munang magsalita. Ayaw ko nang marinig. Lagi mong sinasabi, ganyan. Hindi mo pa man nakikita, hindi pa tayo tapos, nag-uumpisa pa lang. Parang lagi ko pong sinasabi sa kanya, ganun. Tapos after po nang nakabayad po kami ng second sem, parang nawala po konti yung talaga yung iniisip namin yung second sem. Kasi napakalaking pera po yung ilalabas namin. Hindi po namin alam paano namin Nga. Paano nyo napag-ipunan yung ganong kalaking halaga sa napakaiksing panahon, di ba? Di na po ako natutulog. Nag-aaral po ako, di ba? During, kunwari, 9 to 3, mag-aaral po ako. Yung 3 to 6 po, mag-online po ako sa Uber. Tapos 6, papasok na po sa trabaho. Baga, minamaximize ko po yung oras. Okay. I think sila ang kilala kong pinakamaliit na baon. No? Yeah, narinig ko. Kasi sponsored sila ng kamag-anak eh. But guys, the viewers, it's not really advised. Hindi namin sinasabi na dapat gawin yun. Una sa lahat, may nire-require talaga na pondo yung gobyerno ng Canada na as much as possible talaga, sundin po talaga yun. If you want your lives to be easy. Kasi, tinan nyo, kaya very stressed din, no? Pero makakaraos kung makakaraos, pero mahirap, oo. Ano ba masasabi nyo sa mga gustong mag-study permit? Yun nga po yung sinasabi nyo na kumbaga dapat po talaga financially prepared po sila para hindi na po nila, pagdating po nila kasi dito, hindi lang po yung financial yung maiisip po nila eh. Pati na po, sasama na po yung lungkot nila, yung longingness po sa mga pamilya nila, yung stress po sa pag-aaral din, ganun. At least po yung financial problems po, hindi na po nakakadagdag iniisip. Correct. Talagang okay yung yung sumalo sa inyo, di ba? Napakabait nila ate. Malamang yung strategy niya nasa Pilipinas lang. Sige na, kami nang bahala. Parang ganun siguro ang style. Nandiyan naman kami lahat eh. Tsaka maraming kamag-anak yata si Claudine dyan eh. Si Claudine po. Nandito po. Kaya talagang pero kung wala kayong kamag-anak dito tapos kulang yung pinadalang pera nyo, ay siya. Ay, mahirap. Hindi po siguro kami susugal ng gano'n. Una na sa bahay pa lang di ba? Correct. Para ikwento ko lang isa pinsan ko, di ba? Kinausap nila ako na, kuya, hindi kami tutuloy kung wala ka talaga dito.
Ayun. Sabi ko, sige, pagka tuloy nyo lang. Sabi ko gano'n. Parang gano'n din ang ginawa ko sa katulad sa kanila. Nung wala silang trabaho, hindi namin sila pinagbigay. Nung okay silang dalawa, doon na sila gano'n ang ginawa. Pagkano yung dala nilang pera? Pero sila may pan-tuition talaga. Okay. Talaga sila. Hindi ibig sabihin. Ako ni Mark din yun, nang hanggang PGWP. Pag ako. Hi. Pero layo na narating nyo, di ba? Konti na lang yan. Ang paghihirap naman dito sa Canada hanggang yan. Sa una lang yan. Hanggang sa Ano naman yung naisip mong stress ngayon, Pao? Ngayon po siguro iniisip ko yung sa pag-aaral ulit. Nag-start na po kasi yung second semester. Yung medyo mga paperworks po sa school, dumadagdag na naman po. Okay. At least wala na yung tuition. Opo, yung tuition. Hindi, pero magbabago naman yan pagdating na ng dalawa eh. Mababago lahat yan pag kompleto na kayo. Naipasa na pa yung papel nila ng mga bata? This week po ata. Yung agent po na nag-process sa amin. Siya din po yung nagpa-process sa dalawang bata. Taga saan yun? Taga Pilipinas? Base po siya dito. Tapos binabayaran na lang? Opo. Or kasama na sa bayad nyo nung una, yung pag-process dito sa dalawang bata? Hindi pa po. Hindi. Pwede bang sabihin o bawal sabihin? Lang naman po. Ano daw? Sa immigration po kasi may bayad po talaga, di ba? I mean, yun lang. Ibig ko sabihin dun sa mismong agent, meron pa ulit or no more? Dun po sa mismong agent po. Parang minimal. Per head. Opo, per head po. Okay. Magkano kaya? Hindi pwede sabihin kung magkano? O pwede? Pwede naman. Pwede naman 200 siguro, 200. 250. Pwede. At least mura, no? Tinatry ko kasing gawin sa sarili ko. Hindi ko po talaga. Medyo dagdag pa sa stress mo yun. Baka maloka na si Paul pag hindi pa ng DIY tapos hindi na may problema. Nako po. Ay, nako. Okay. Sige. Is it okay, Claudine, to show your Facebook page to call, para mag-like sila sa'yo? Nag-upload pa ba? Post ka ba tungkol sa buhay mo dito sa Canada? Dati po. Okay. Sige. Wag na natin anuhin. Baka dumugin at mag-expect ng buhay. Ayaw nyo na? Sorry po. Ayaw nyo na? Ayaw nyo na i-share? Okay po. Okay lang naman pong i-share. Okay lang po. I mean, yung struggles nyo, ayaw nyo lang parang mag-inspire ng ibang tao na ganito yung pinagdadaanan nyo. Hindi, gusto rin po namin i-share. Para awareness din po sa iba na ganyan. Pag dumating ka dito na hindi financially prepared, yung mga problema po na darating, may idea po sila. Okay. Papakita ko. She is on Facebook, ang nakita ko, no? Ayan, ako, sexy. Si Claudine Canlas Gomez. Ayan, Okay? I-follow nyo siya if you want to see some content sa buhay na mag-asawa dito sa Canada. Okay? Konti na lang yan, Claudine and Pam. Oh my God. Masaya si Claudine sa trabaho niya sa Honda ba? Opo, like sa mga parts po, yung mga plastic and injection po kami. Sa mga plastic. Factory siya. Yes, factory din po. Factory ng Honda. Okay. O, di bale. Siguro si Claudine hindi na ulit naisip na ayaw mo nang tumigil mag-work. Kasi diba sa Pilipinas, nag-online selling sa bahay. Opo. Parang ngayon, naiisip mo ba bumalik ulit sa online selling sa bahay? Hindi na po. Parang dito po kasi ang inaano ko lang po, compare sa Pinas, pag nasa Pinas ka, kung bibili ka ng sapatos, so ilang weeks bago ka makabili ng ganong bagay. Or months.
Kasi Pag-iipunan. Important dito, siguro, kung gusto mong bumili ng sapatos, isang sahuran mo lang, makakabili ka. Ayun yung ano. Ang ano dito, Totoo. walang mayaman, walang mahirap. Kumbaga pantay-pantay po yung buhay dito. Kung anong meron yung isa, kaya mo ring bilhin. Like, Kung saan nag-grocery yung mayayaman, doon din kayo nag-grocery. Opo. Parang ganun eh, diba? Saan sila kakain na restaurant, mapupuntahan nyo rin din po kayo po. Basta magtatrabaho ka lang. Basta magtatrabaho ka lang po. Ayun po. Masipag lang po sa trabaho. Correct. Okay. O sige, we'll end our episode here. Naka-1 oras na po kami. Thank you so much, Claudine and Paolo, for sharing Thank you your po. story with us. Yun din po sa mga papayo po ninyo, sa mga advice. Sana hindi Ayun na nakagulo. Sana hindi kami nakadagdag ng problema nyo. Ayun. Pasensya na kayo gusto lang nila, gusto lang namin makatulong. Sakali man, kailanganin nyo. Ayun, tanong ko lang pala saan nga kayo sa atin sa Pilipinas? Baka may gusto magtanong. Pampanga po kami. Kapampangan. Kapampangan. Okay. So, yun. Sige. Thank you guys. That's episode 28 sa Spot Pinoy. Maraming salamat. We'll see you guys in the next one. Maraming salamat. Goodbye. Salamat. Subscribe now.